Sa Korean, may iba't ibang paraan para sabihin ang S o I at may dahilan kung bakit dahil napakalaga ng speech level sa kultura nila. Iba ang pananalita depende kung kanino ka nakikipag-usap para maipakita ang respeto. Kaya may tatlong common forms. Ito ay ang imnida, iyeyo or yeyo, at saka yung iya. Imnida ang pinaka-formal, ginagamit sa speeches, opisina o kapag kausap ang mga mataas ang posisyon. Halimbawa, pwede mo sabihin sa teacher mo, "저는 학생입니다." Pangalawa ang iyeyo, ito ay ang polite pero natural, bagay sa pang-araw-araw na usapan. Halimbawa, "이거는 책이에요." Dito papasok ang rule kapag nagtatapos ang noun sa katinig, idadagdag ang iyeyo. Pero kapag nagtatapos sa patinig, idadagdag ang yeyo. Halimbawa, 학생, 학생이에요. 의사예요. At panghuli ang iya or ya, ito ang casual o informal. Halimbawa, nanin 학생이에요. Kung kausap mo lang naman ay friend mo o kaklase mo, pwede mong gamitin yan. Dito pareho rin ang rule. Kung nagtatapos sa katinig, gamitin ang iya. Kung patinig naman, gamitin ang ya. Halimbawa, 책이야, 친구야. Ayan. Kaya tatandaan, kapag imnida, ito ay para sa formal, iyeyo or yeyo para polite at natural, at iya or ya para sa casual. Sa Korean, hindi lang grammar ang importante, kundi kung paano ka nagbibigay ng respeto sa kausap mo. ito si Obin Nim, anyo Pilipinas 선생님. 안녕히 계세요.